안녕하세요, 여러분. Yan, kamusta po kayo lahat? Sa first video ko nito, this is take 2, no? First time ko magte-take 2. Okay, yan. Hindi ko napansin yung edit o size ng aking video recording. So, anyways, kamusta po sa lahat? It's been a while po na hindi ako nakagawa ng video na bago. Yan, I'm so very busy po dito sa Makati area. Yan, so also I would like to take the chance po to thank po sa lahat ng taong patuloy po na nagpa-follow and of course nag-aabang ng video. Sa mga nagsusubscribe, maraming salamat po. And of course sa umaattend ng mga events ko, there will be another free event. Sa mga hindi po nakasama, pasyensya na po. Now we are maximizing the seats to 70 to 80 na po. Yung last time kasi 60 lang. Pwede tayong mabot ng 80 seats po. Yeah, sa mga gustong umattend ng orientation, of course our orientation is every Saturday po. Yan, napakaganda po ng presentation po natin. It's so transparent po. Kami po ay magsasabi ng nothing else but truth. Yan, so anyways, again, no? Yan, so I'm still doing online class, but for now po hindi po ako nag-accommodate na ulit. Sobrang full load na po ako. I'm doing traditional and still online, no? Nangingibabaw pa rin yung estudyante ko sa abroad. Yan, nasa abroad yan. At pero pa rin mga dito sa local area. I still have many obligation po. Kamusta po sa lahat ng mga estudyante online, and of course my previous students from the company I've been. Yan, so anyways, mag-share po ulit ako ng tips, no, para makapuntos tayo sa nalalapit na examination na po. Sana po maging successful ang registration ng lahat. Sana po walang aberya. Ipag-pray nyo po, no, at especially sa girls, no. Yan, sana sa lahat ng aking nasasakupan, lahat po kayo ay maka-register po, sa lalo-lalo na sa mga female po. And of course, sa much awaited selection po, sana marami ulit babae naman maselect. Okay, anyways, yan, sa mga bago lang po nakakilala sa akin, again, my name is Teacher Roland, or kilala sa pangalan Joe Logs na Guro. Yan, of course, I'm from Olongapo City. Yan. At ano ba yung topic natin, no? So napakadali lang ng topic natin. Ito isa sa mga much awaited. Actually, lahat naman ng school ay tinuturo to, lahat naman ng teachers tinuturo to. Okay, I just want to show you saan ba lumalabas itong tinuro sa amin na teacher na counting units, at of course yung pure Korean number system. So again, no, in Korean there are two number system. It's very rare for them to use yung English. No, unlike sa Philippines, halos apat na number system yung ginagamit natin, which is we have paano sir naging apat, no? Because we have the Tagalog, Spanish, English, and yung native language. Halimbawa, Bisaya, Ilocano, Kapampangan, okay, and so on. Alright, so kaya po parang nagiging apat yung number system na ginagamit ng Pilipino. Sa Korean, dalawa, because of the history, no? Yung yan, before magawa yung Chinese, yung Korean language, they're using the Chinese origin, kaya may mga ibang terms sa Korean na dalawa. Okay, sana familiar kayo, no, na may mga ilan na words sa Korean na may dalawang terms. So anyways, gaano to kahalaga, okay? At of course, we can generate 2 points dito sa pure Korean at yung kanilang counting units po. No, example sentence here, no, meron hong 3 piling na ubas, meron hong 2 kain na mangga. So poduga, no, se songi 있습니다. 망고가 okay, 2 pack니 있습니다. Check natin. Yan. So, of course, we have the pure Korean number system. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wag nyo na pong masyadong pahabain, no? Kasi baka umabot pa kayong libo-libo na sa pagbibilang dito. Okay? Kasi sa actual exam, bihira, no? Maybe yung Sino-Korean, yan, naabot ng libo to milyon. And of course, you will remember sa Korea po, sa South kayo ng million. That usually, magbibilang talaga kayo ng million sa using Sino-Korean. But of course, here, no, sa subject matter po natin, pure Korean ang gagamitin natin. So we have the hana, tul, set, net, hasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Okay, we have 11, yol hana, yol dul, yol set, yol net, yol dasot, yol yosot, yol ilgop, yol yodol, yol ahop. And of course, yung kanilang 20 to 90 medyo iba, no? At mahirap din pronunciation. We have sumul, sorun, mahun, shin, yesin, ilhen, yodun, ahon. So, in telling age, siguro aabot dito. Pero usually sa pagbibilang, okay, lalo na dito sa ipapakita ko, ay hindi naman siya aabot ng ganun.
Okay, karami. So, here are the counting units. Kung may kulang man ako, i-comment nyo below. Okay, siguro kung may kulang ako dito, baka yung box. Box, nakita ko sa lumang-lumang textbook. Okay, so anyways, yan. Pakuni kap 그릇 말이 벌픈 살시 고대 송이 시간 창 결에 권 okay 상자 자루 그러 봉지 잔체 개대 본 병 사람 명. So yan po yung mga ibig sabihin niya. Okay, masterin natin to. Actually 27 lang yata to including the box. So onti lang no to generate na points no sa exam na 2 points. Yan. So, saan ba yung lumalabas? Ito po, yung sa part ng reading and sa part ng listening. Walang palya, no? Lagi itong lumalabas. Wherein, mamaya, papakita ko sa reviewer kung saan nyo i-review ito. So, ito pang, yun po yung sa reading. Yan. Randomly, hindi lagi siyang 23, no? Sana, naintindihan nyo. Sa mga previous video ko, sinabi ko doon na nagra-random yung numbering sa reading. Okay? Pero sa listening, madalas siya nasa part na ito. Okay, nasa second instruction ng iyong listening exam. Again, sa previous video ko, I have explained the 11 major instruction ng exam. Okay, sa may party doon, ito nga, na lumalabas yung ating pure Korean number system. So, this is from the exam April 2, last year lang, no, 2016. Okay, silipin natin. Okay. Yan. So, meron tayong nakikita sa litrato na 5 kuneho. Okay. So, paano ba yung 5? It's daso. So, yung naglagay ako ng vocabs dito. Alright. So, isa-isay natin yung sentence, no? Of course, 1, 2, 3, 4, 5. Yung unang word may toki ga. Of course, toki is kuneho. Huwag mo sama yung ga because that is object marker. And of course, the last word is sumnida. Most likely, sa part na to, titignan mo lang yung second word at saka yung third word na which is kino-confuse ka lang with the counting units and the numbering. Pag tinigman mo yung number 1, it's yosot, it's 6. Automatic, of course. Ilan ba yung kuneho na nakikita mo? 10 ba? Hindi, it's 5, no? And of course, yan, yung mari, it can be right, but mali yung bilang. So, number 2 and number 4 is both dasot. Okay? Yan, yung sa second word, no? Yan. So, automatic, okay yun Alright? So, doon sa 1, 2, 3, 4, mali kagad. Right? Pag tinignan mo. So, yung counting units na charo kapag yung sa ABS-CBN ba yan? No, is of course, Charo Santos, no. It's not charo, is, tawag dito, nagbibilang po ng long object pag charo. And of course, mari. Yan. Kaya ang probable answer dito, of course, yung ating number 4, tokiga tasot mari isumnida. Yan po yung ating sagot dito sa reading part. Yan, check natin sa listening part. Okay, yan. Sa Tagalog, papel ay ilan meron ho. In Korean, 종이가, no? 얼마나 있습니까? Yan. So, sa listening, of course, wala kang makikita blanco yung 1, 2, 3, 4. Saan nasaan yung yung selection natin? Of course, sa listening, maririnig nyo sa audio, it's twice, no? Yan, pag narinig nyo to, 33 문제입니다. Problem number 33. 종이가 얼마나 있습니까? Okay. Yan. Ang counting units for papel, kung aalalahanin nyo, it's chang. Okay. Yan. Halimbawa, ganito ang narinig nyo sa audio. Okay. Yan. 종이가 7권 있습니다. 2번. Sasabihin nyo muna yung number. Isa-isa. 2번. 종이가 5장 있습니다. No? 3번. 종이가 7개 있습니다. Number 4. No? 4번. Okay. 종이가 5명 있습니다. Check natin yung counting units. Okay? Yan. Yung counting units natin sa una ay kwon, which is para sa book. Tapos yung bilang niya, ilgop. Of course, 5 lang, which is dapat dasot. Okay? Yan. So, skip ko yung number 2. Okay? Number 3 muna, ilgop ke, na piraso ng kung ano mang bagay. Hindi natin specific papel. Okay? Pag specific papel, of course, we have to use chang. So, most likely, of course, the number 2 will be the correct answer. Itong dito sa 33, 2 beses niya inuulit. So, ikaw, kung sigurado ka na sagot, bilugan mo na kagad yung answer sheet mo. Pero pag hindi, pakinggan mo ulit. Okay, again, is kino-confuse ka lang sa bilang at saka sa counting units for this. So, better na alam mo ang pagbibilang, no? Kahit nga 1 to 10 lang yata
Okay, makaka-generate ka ng points dito. Okay, wag mo nang anuhin yung iba pa. Okay, hindi naman. I'm not telling you na gawin yon. But of course, you have to be familiar. And tawag dito, yung pagbibilang na may magagamit mo when you got to Korea na. And of course, yung counting units po. So again, no, sa reading part is 25 points and sa listening part is 25 points. You can generate 2 points. Reliable sources for review, of course, we have the listening, which is onti lang yung binigay niya. Sir, bakit onti lang yung binigay na practice? No? Medyo iba nga yung format ng sentence. So kaya dapat meron kang previous copy ng mga exam. No? Sa reading, marami to. Okay, from item number 81 to 120. Puro pagbibilang. At makikita mo halos lahat ng counting units. Nilabas nito ni reading reviewer. So better have this copy na I think is downloadable sa mismong PAA website. Yan. And of course, ang reviewer na to ay ginawa ng EPS topic which is gumagawa ng exam ninyo. Yan. May mga nakita kong instance from the previous exam, halos hinugot lang nila rin dito. Okay. Yan. Of course, you can also check this out from your book, yung standard EPS textbook revise, wherein may English translation na kasi yung luma, walang English translation. So, better have this copy of books, hard copy or soft copy. Kayo pong bahala kung saan kayo komportable. Pero para sa akin, mas okay kung may hard copy kayo. Okay? Yan, para mas intensive yung learning. Yan, mahirap minsan mag-aral sa cellphone, no? Pag may nag-message sa'yo, no? Na medyo madidistract ka na. Okay? Yan. So, anyway, ito po, no? Yung ating textbook po. Yan. So, again, no? Good luck po sa mga magre-register this week. Good luck din po sa mga mapapalad makapag-exam. Alright, so I'm gonna have another free review. Okay, watch out that, no? Watch out for that. And it will be sooner at medyo multiple times pa bago mag-exam. Gift ko po sa inyo lahat, no? Just wait for the announcement para sa reservation. I don't care kung saan school kayo galing. I just care makatulong po sa inyo. Okay, makapasa na exam. So, I usually discuss there the pattern, the format, and the flow of the EPS topic exam na is big advantage po. Pag alam nyo yun. So, alam nyo po kung ano yung pag-aaralan nyo po. Okay. So, anyways, I'm still here, no, doing my traditional sa Makati area. Okay, and of course, online, no. Sorry po, pero I'm not accommodating online tutorial muna. Yan, sobrang full load na tayo. And my number is here. I-PM nyo ko sa account niyo. Sorry, no. Hindi nyo na ako ma-add sa main account ko. Alright, just message me sa messenger. Ma-add ko kayo doon. Alright, so again, no. This is my center name na ILTC Makati. Thank you for watching. Make sure you subscribe, no, sa aking video. And watch out for more video po. Yan, ipag-pray nyo po ako na makapaggawa pa ng maraming video bago dumating ang exam. Maraming salamat po.